Hindi, nagulat tayo bigla. Naging kahapon, 23, ang holiday. O, di ba? Ang problema, inisip lang nila long weekend. Hindi nyo ba naisip na may mga trabahador na pumapasok pag Sabado? So, hindi naman po nyo dineclare ang holiday ang Sabado. So, ganun din, wala eh. Nagkanda gulo-gulo na tuloy. Kasi ang iba, gusto nang magbakasyon kasi long weekend. Ang 26 ay holiday talaga. So, yung Sabado, naipit kasi meron pong mga opisinang pumapasok ang trabahador ng Sabado and obliged sila na pasukan yan, lalo na yung mga no work, no pay. 'Di ba? So, ganon. Yun po yun. And may narinig nga ako na usapin tungkol dyan na nakakabuti ba itong mga long weekends na skema or may mga setbacks din. Kasi halimbawa, yung government agencies, no, kung Friday tsaka Monday ang walang pasok, what if nag-file ka ng loan? 'Di ba nag-file ka ng loan, tapos kunyari nag-file ka Wednesday, so nag-process, supposed to be released mo na ngayon or again, inabot ka ng holiday, so maghihintay ka pa ng another 'di ba? Yung mga ganon, may mga pag-uusapan sa social media, sa mga news, may nababasa ako na ganyang klase. But anyway, going back to our discussion ngayon, yung tinatawag natin na VUCA world. Kaya ang tanong, mga kapwa ko nanay, ayan, mga sister. So, ang tanong, mga nanay, kung ang mundo natin ngayon ay VUCA, kung ang mundo natin ngayon ay volatile, ibig sabihin, mabilis ang pagbabago, walang kasiguraduhan, komplikado, hindi klarado, ano ngayon ang papel natin? Yun ang tanong. Now, sa business sector, meron na sila. Alam nyo ba, example ng VUCA, VUCA, tawag nila doon, parang response, ay yung Airbnb at saka yung mga, itong Grab, itong Food Panda, yung yung, isa pa nga na Grab, aside from Grab, yung din, mga taxi din siya. Basta yun na yun. Uber. Ayan, Uber. So, yan po ay mga sample ng pag-adapt sa VUCA world. 'Di ba? Ano ang Airbnb? Yung mga bahay na nagiging hotel. Pinaparenta, halimbawa, meron kang room sa bahay ninyo na hindi naman ninyo ginagamit and you turn it into parang homestay. O i-enroll mo sa Airbnb, ayusin mo lang 'yan, tapos i-post mo na 'yan sa Airbnb. Kailangan mo lang ng account, tapos kailangan mo lang ng wifi, and then may marketing ka na. 'Di ba? Tapos kung gusto nilang gamitin yung room mo, ibubook nila diretso doon sa technology sa cellphone, tapos na. Ganun po. Yan ang isang innovation, or sabihin natin na VUCA innovation or VUCA response. So sa edukasyon, meron na rin po. Meron na rin yan. So, kaya itong mga tinatawag na blended, hybrid, yan ay mga VUCA responses po yan. Sa bahay, ano kaya po ang ating mga ginagawa para matulungan ang anak natin na maka-adapt sa VUCA world? Ayan, sige. Sige, makinig ka lang muna dyan. Ikaw na nagpapa-elaborate. Oo, totoo, normal talaga. Kaya, alam mo, parang, ako kasi, eto, sige nga, kasi mag-wonder yung iba kung ano na yung tinatalak-talak ko dito. Meron kasi nag-message sa akin. Sabi, ilang taon na daw ako sa broadcast media. Nag-start kami dito, nag-start ako dito, ako muna. Hil, nasa ano ka pa kayo ni Abby noon, nasa transmitter pa ka mo, si Pogi pa kasi yun eh. Tsaka si Tatay, tsaka may saro pang technician ka ito, aside from Tatay. Basta may saro pang inabutan na, aside from Pogi, si Kuya Pogi ba ito? Si Ray, ayan. So, si Alma Aringo, ayan. So, nandun pa kami sa kabila. So, mga anong taon yun? Kung umalis ako sa Ateneo ng 2002, siguro mga 2002. Mga ganyan, 2002 ako nag-start.
So ako lang muna mag-isa noon. Uswag kababaihan ang programa ko noon. O sige, makinig kayo ha, segue muna tayo sa VUCA. So, uswag kababaihan ang hinahandle namin ni Susan noon na programa. So, may mga guests kami noon ng mga taga, basta iba-ibang agency, government agency. And then, nagkaroon ng mga situation, volatility, di ba? Umalis ako. Hindi, nagturo na ako sa St. Agnes. 2004 yon sa St. Agnes. Nag-start ako sa St. Agnes 2004. Tapos, nag-reprogramming, tapos kakailanganin, si Kate noon na mata ang naka-ano sa akin na hinahanap daw ako ni Father Jovic. So, si Father Jovic, drinap ko talaga. Yan ang sabi ni Kate. Totoo man yan, hindi sabi ni Kate eh. So, nagpakita ako syempre. Tapos sabi ni Father, ano daw, baka gusto ko ulit magprograma. Nag-suggest na ako. Sabi ko, gusto kong bumalik. Pero, I would like to handle na about the family. Sa family. At bibit-bitin ko yung aking husband. Ayun. So, si James talaga, hindi siya nagraradyo ever. Ako lang talaga ang nagraradyo. Nung high school ako, may radyo na ako. I think, may mga panahon sa radyo na na boring. Alam mo yan, Hill, di ba? May mga time sa radyo kasi syempre tao lang din naman tayo. Pero, uh, ako kasi parang ewan ko sa akin, no? Pero ito yung ugali ko na gusto ko, pero baka hindi ito nagugustuhan ng iba. Madali lang ako talagang maging masaya. I mean, madali ako makontento. Alam mo yan? Kung ano ang nasa harapan ko, i-enjoyin ko talaga siya. Kahit kalungkutan pa yan, kahit frustration pa yan. Pag nalulungkot ako, iiyak ako talaga. Iiyakan talaga kita. Pag galit ako, magpapakita ako talaga ng galit. Magsasabi talaga akong galit ako. Pag upset ako, so in other words, generous ako sa sarili ko when it comes to emotions. At yan ang aking advocacy. Huwag po kayong mahihiya magpakita sa inyong asawa, sa inyong mga kasama sa trabaho na down kayo. Pero huwag niyong i-compromise ang inyong trabaho. Naintindihan? I hope klaro yun ha. Klaro yun. Pwede kang pumunta sa school na malungkot, pero magturo ka pa rin. Pwede kang pumunta sa radyo na may problema, na gutom, na may sakit, pero mag-broadcast ka pa rin, mag-anchor ka pa din. So, mag-technician ka pa din. So, in other words, huwag mo i-compromise yung trabaho mo, pero you can go there na nasa downtimes ka. Kasi ang tingin ko nito, no, na-realize ko, isa lang ang puso natin. Pag yung puso mo, ini-entertain mo lang kapag masaya ka, pero ayaw mong i-entertain kapag malungkot ka. Ayaw mong pagbigyan ang sarili mo na nalulungkot. Ayaw mong mag-emo-emo. Ayaw mong umiyak. Ayaw mong ipakita sa mga tao na galit ka. Or ayaw mong makita nilang nasasaktan ka. Mamamanhid ka niyan. Diba? So, anong mangyayari pag manhid ka na? Hindi ka na rin marunong magmahal. Kasi nga, iisa lang ang puso mo. At ang pusong yan na nasasaktan ay parihong puso na magmamahal. So, ang tingin ko dyan, ang emotions ay seasons of life. Hindi mo kayang pilitin ang sarili mo mamunga kung nasa winter times ka. 'Di ba? May mga pagkakataon talaga sa trabaho natin na parang ito pa ba yung trabaho para sa akin? Bakit parang hindi na ako nag-i-improve? Bakit parang so ang tawag ko diyan winter season of life. Nasa winter time ka. So anong gagawin mo since hindi ka na makapunta sa farm mo? Hindi ka makapunta sa farm mo kasi winter nga, yellow, 'di ba? So you are really forced to stay inside your room. So in other words, nasa down ka ngayon. Parang wala kang projects, parang walang improvement, walang promotion, walang magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Parang ganyan. What would you do is stay inside your room, look around, try to do something in your own confines. Pwede kang mag-crochet, pwede kang magburda, pwede kang mag-retool, pwede kang mag-aral ng bagong craft, pwede kang mag-aral uli, pwede ka matuto ng panibagong brand or yung passion mo is i-pursue mo na. So in other words, sharpen your tools while you are in your winter season so that when the summertime comes, you are prepared. So, ganun lang po yun. So, nag-i-enjoy ako
I try to enjoy everything that I do, even pain and suffering. Ironic yan ha, even pain and suffering. Kaya, pag meron akong pinagdadaanan, matagal yan sa akin mawala. Kunyari, meron nangyari, ulit-ulit ko na ikukwento, tanungin mo yan si Hil, minamaritasan ko yan si Hil. Ulit-ulit ako niyan. Ini-enjoy ko talaga. Hanggang sa nandyan, pa nararamdaman ko pa siya, ikukwento at ikukwento ko yan. Hanggat hindi pa ako tapos sa season na yan, sa pinagdadaanan ko, talagang i-enjoyin ko ang moment, isi-savor ko yan. Frustration man yan, pain man yan, disgust man yan. Hanggang sa mawala na yan. And then, anong papalit niyan? Ayan, seasons of love. So, yun ang ibig kong sabihin. Enjoy all the seasons of life. Enjoy all the seasons of love. Even your painful season, your frustration season, disappointment season, and kasi hindi naman sa lahat ng oras, frustration, meron naman mga little joy. Halimbawa, bumili ka ng avocado. Pag slice mo, mapait yung isa. Hindi naman lahat ng avocado mapait. Nagkataon lang na yung nabuksan mo is mapait. So mag-try ka ulit magbukas. Kasi malay mo, yung avocado na pangalawa, hindi na siya mapait. O kaya pag may nagtatanong sa akin, kunyari, nagtumikim na ako, mahilig ako sa avocado. Kunyari, kumain na ako, sabihin, anong lasa? Sasabihin ko, avocado. Tapos, sabihin, matamis? Ito, hindi. Ewan ko dyan sa katabi. Kasi pag sinabi kong matamis, baka maniwala ka na lahat ng avocado na yun ay matamis. Tapos pag binuksan mo yung isa, ako patuloy sisisihin mo, sabi mo matamis. Nanigets niyo po ang ibig ko sabihin. So, ang buhay, kanya-kanyang avocado yan. Kanya-kanya yan. Hindi ibig sabihin na ako, teacher, nag-i-enjoy ako sa trabaho ko. Dapat lahat ng teachers nag-i-enjoy. Hindi. Hindi. Ang dami ko rin pong setbacks. Pero mga kaibigan na close sa akin, alam nila, para siguro ako very ano lang ako talaga, very vocal ako. Vuka. Very vuka po ako. Kaya yun ang aking secret of the fountain of youth. Pag tinatanong ko mga estudyante ko, Madam, may anting-anting daw ako kasi nag-iiba-iba lang daw ang aking size. Tsaka yung hair, yung size. But still the same. No? May mga pagbabago na rin po. Kanina nga, masakit yung mga daliri ko, kaya ganyan ako ng ganyan. Kasi tumatanda naman po tayo. No? Pero I think, isa lang talaga ang pwede nating ma-maintain, yung ating attitude towards life. And isa yan sa pwede nating ituro sa ating mga anak. Yung mga ganyang bagay. So ano yung ituturo natin? Ito na, how to handle. Pero mamaya na yan sa pagbabalik natin kasi maaalanganin tayo. O yung nag-chat sa akin ha, inelaborate ko na yan para sa'yo. Para talaga yan sa'yo. Kasi kaya pumunta ka sa Legazpi at magkape tayo. Kasi hindi po libre yon. Hindi libre. 3 units yun. 3 units.